statement ni Senator Joel Villanueva. Ito kaugnay po nitong ilang insidente ng kidnapping na nagpahayag ng pagkabahala Senator Joel Villanueva dahil mula daw 2017 hanggang sa ngayon, ang average number ng kidnapping cases ay tumaas from 14 cases kada taon ay tumaas ito sa 32 cases nitong 2024. So nakakaalarma daw yung record na yan dahil 12 cases in just the first quarter of this year. So ano daw nangyayari sa ating Philippine National Police Anti-Kidnapping Group? Ano yung ginagawa nila para resolbahin itong mga ganitong kaso ng pagdukot? Nanawagan Senator Joel Villanueva sa ating mga law enforcement agencies na puspusang kumilos para agarang maresolba ang mga insidente ng kidnapping, lahat ng pending cases at nang sa gayon ay mapanagot lahat ng perpetrators. At ayon sa kanya, bagamat ang Department of Justice ay may hakbang na bumuo ng Anti-Kidnapping Task Force, ito daw ay welcome move, pero naniniwala si Senator Joel Villanueva na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mas maganda at angkop na mga manguna sa anti-kidnapping operations. Ito ay kung totoo na yung kaso ng kidnapping ay may kaugnayan sa POGO operation. So bakit daw hindi hayaan ang PAOK, ang agency na napatunayan na yung kanilang track record sa paglaban dito sa ganitong klase ng criminal syndicate? Kasi po itong isa sa mga huling biktima, pinatay pa itong si Mr. Anson Ke. Ito dinukot noong March 29 at pinatay kasama ang kanyang driver. So may mga sinasabi na ito daw ay POGO-related, kaya ayon kay Senator Joel Villanueva, ipaubaya sa, mas maganda daw kung ipapaubaya sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission yung pagresolba sa kaso dahil naging very effective nga po itong PAOK sa pagbuwag dito sa mga criminal activities na may kaugnayan nga po sa POGO. Sabi niya, anuman yung anggulo, itong mga kidnapping incident na ito, kasama yung mga criminal activities, ay nagbibigay ito ng matinding banta sa public safety. So ito daw ay dapat magsilbi na wake-up call sa ating Philippine National Police para paigtingin yung kanilang vigilance at magsagawa ng decisive action para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan at gayon din safety ng ating bansa.